Follow-up lang po kay Des. We understand kasi ang daming reasons cited by the prosecution actually, pero ang hirap na isa-isa kung hindi mo pa nababasa. Pero being the daughter of Vice President, what's your thought na talagang hinaharang nila, of course expected sa kanila, pero sobrang dami ng sinete ng mga reasons sa'yo, influence ng family, kalyado ng father ninyo, even yung mga countries na tinigipon ninyo kung sa siya supposedly pinakontra nila. So, what's your thought on this? Without necessarily, looking into specifics of the reasons cited? Well, kung as a lawyer, if I am to speak as a lawyer, it's all but natural for a prosecutor to oppose everything that the defense proposes. Kasi yun yung trabaho nila eh. Whether or not reasonable yun, doesn't matter to them kasi trabaho nila ang hindi magbigay or magparaya sa defense team. As a daughter? As a daughter, anong nararamdaman ko? Well, I am concerned as a daughter. I am concerned that he will not be granted the interim release dahil he is 80 years old. He is not in good health. He's not been eating well, and he needs support from familiar people, and he needs the care of his family and loved ones. Gusto ko sinabi, sorry. Pwede pa rin daw niyang ma-threaten o mamagpili. Do you think we are still capable of doing that? Noong siya ay Pangulo nga, hindi nga niya trineten yung mga biktima eh. Pangulo siya noon, meron siyang power and authority. Ngayon pa na nasa loob na siya ng detention unit. And lalo na kapag nasa ibang bansa na siya, na unreachable sa kanya ang mga tao sa Pilipinas. So, it doesn't make sense to say na magkakaroon pa siya ng influence kung meron siyang interim release dahil nung nandito siya sa Pilipinas, naging mayor siya, naging president siya, at even nung natapos ang term niya, hindi niya kailanman tinanong. In fact, ako pa yung paulit-ulit na nagsabi sa kanya na maghanda ka. Si Harry Roque pa yung 1 taon siyang hinabol-habol na sinabihan na maghanda ka. So he never did anything against the witnesses. Follow-up question, Kat Domingo, ABS-CBN. Hi, ma'am. Now, basically, yung sinasabi lang naman po ng prosecution, they doubt that the former president will return to the court kapag nasamon siya, kapag kirinan siya ng interim release. First, because they claimed na sinabi daw ng pamilya niyo na kinidnap siya. Yun naman talaga yung sinasabi repeatedly. Sabi ng prosecution, hindi naman babalik yung nakidnap sa kidnapper kung may chance siyang umalis na. So what guarantee can your family give to the court na yung Pangulo, yung dating Pangulo, magkikipag-cooperate pa rin siya with the ICC if he is granted an interim release? Sorry but I do not understand why the prosecution would oppose the petition for interim release of an accused based on the statements of family members. So, it is clear that he is in court requesting for interim release and signifying that he will comply with all the obligations. I suppose, nandoon naman na lahat yun na nakalagay. Yun yung mga obligasyon na kailangan niyang gawin, nakalagay doon sa kanyang petition. So, ibig sabihin, the accused himself submitted to the power of the courts for interim release and whatever obligations he needs to comply. No? So, kung sinasabi nila na hindi ibibigay ang interim release dahil merong mga statements ng pamilya, it doesn't fall also into the parang reasons kung bakit hindi ibibigay ang
interim release. Dapat siguro ang kanilang pinagbabasihan lang ay yung actions and sinasabi ng akusado, hindi at kung ano yung sinasabi ng country where he will be released to. Napakamali na gagamit sila ng rason para ikontrahin ang petisyon ng isang akusado base sa statements ng pamilya. Last two questions on the topic. Aiza Domingo. Ma'am, nasabi niyo po ngayon na ihiwalay muna natin yung statement ng family. Concentrate muna tayo din sa accused. Nagkaroon po ba ng declaration si President Duterte na siya mismo, kung magkakaroon man or magagrant yung interim release niya, siya mismo haharap at babalik sa ICC para harapin yung kaso niya, na hindi siya haharap? Likely, ma'am, hindi ko rin binasa, hindi ko din binasa ang, kasi trabaho ng mga abogado yan, ng ICC lawyers, no? So, hindi ko din binasa yung petition niya for interim release. I scanned through it but did not really read with comprehension. So, baka nandoon yan because isa yan sa mga obligasyon ng akusado. So, imposibleng wala yan doon and imposible na hindi i-garantiyan na ang bansa kung saan siya papunta dahil they are a party to the Rome Statute. Therefore, kung ano man yung sinabi nila na obligasyon namin ay dapat ginagawa nila. So, baka number one pa nga yan doon na hinihingi sa akusado at sa bansa kung saan siya papunta. Na he will be available for the court at any time. Last question, Rhea Olanzo. Realistically, how do you think are your chances in securing this interim release for PRRD? Handa po ba yung pamilya nyo at si PRRD kung sakaling mag-station yun? Actually, kami, mga bystander lang naman kami as family members. Yung client talaga at yung lawyers niya ang nag-uusap at nakakaalam kung ano yung chances nila, ano yung strategy nila. So, I think it is best kung si Attorney Nicholas Kaufman ang sumagot kung ano yung chances nila for interim release. But kami, as family members, sinusuportahan namin kung ano yung napag-usapan. Handa rin ba si PRRD? Hindi ko pa siya natanong kung handa siya na hindi mag-grant yung interim release. And, well, sa akin lang, as a lawyer, not as a family member, as a lawyer, bakit ka pa naglagay dyan ng provision of interim release sa iyong batas kung hindi mo rin naman pala yan ibibigay sa mga akusado, lalong-lalo na sa isang akusado na 80 years old na at kailangan ng assistant at kailangan ng caregiver. So, parang napakalaking question nun. Mayroon kang provision for interim release pero hindi mo naman ibibigay sa mga accused mo. And more than that, yung tagal ba na nakadetain siya na nasa pre-trial pa lang is an injustice in itself. Kasi sa ibang bansa or dito sa atin, we have the right to bail. But doon sa ICC and sa Rome Statute, walang right ang accused to post bail. And then ngayon, meron kang ang interim release pero hindi mo naman ibibigay. So, parang sinasabi nila na they are for human rights and justice, and yet it is not provided for the accused. Let's move on to the next topic. Yung interim release, tapos posting bill yan sa atin dito sa Pilipinas. Is it safe? Hindi, ma'am. Magkaiba talaga sila, ma'am.
sa bail kasi, magbabayad ka ng bonds and then malaya ka na. Sa interim release kasi, wala kang babayaran, ma'am. Basta lang merong tatanggap sa iyo na bansa at magsasabi yung bansa na yes, we commit to the requirements of the court, and magsasabi yung accused na yes, I commit to the requirements of the court. Sorry, kung bansa na parang, like for example, 80% sure that they're willing to accept the former president. Ang pagkakaintindi ko doon sa sinasabi ng lawyer, sagali, ayoko magsinungaling eh. So, no comment. Okay, let's move on to the next. Let's do something. For the countries, kung ilan yung pinakausap or at least ano yung status ng negotiations. Yeah, at least figures of the countries. Kahit hindi. Base na lang sa base naman doon sa filing ng defense team na nakalagay naman sa website ng ICC, no, merong nakalagay doon na dalawa redacted, na-clear siya. Dalawa yung nakalagay doon sa petition. So, clear yun. Ma'am, this past few days, nakausap niyo po ba si PRRD over the phone? Ano yung huling pag-uusap niyo? May sinabi ba siya na baka hindi niya nakayanin sa loob ng matagal sa detention center po? Hindi ko siya nakakausap lately sa telepono dahil bumabiyahe ako tapos iba yung cellphone number na ginagamit. So alam niya yon kasi si Kitty ang nakakausap niya lagi at pinapasabi ko kay Kitty na pakisabi na ginagawa namin yung mga Free Duterte Now rallies. Let's move on to the next topic. Red, Mendoza. Hi, ma'am. Good afternoon po, ma'am. Ma'am, ngayon po, of course, nagkaroon tayo ng issue sa Israel and Iran, and of course, maraming mga OFWs ang nagkakaroon ng problema, nakatrap yung ibang mga OFWs natin. Yung Marcos government, parang banding lang, parang hindi nila pinapakardaman yung mga OFWs na sumuligas. What's your take po sa nangyayaring sa parang inaction ng government natin sa paglikas sa ating mga OFW po? Well, we are ready to we are ready to support senators with regard to LGBTQIA laws. We are ready to support the DFA, the Department of Foreign Affairs, and the Department of Migrant Workers. Kung ano man yung pwede namin gawin, abot ng makakaya ng Office of the Vice President para makatulong sa kanilang repatriation efforts ng mga Pilipino na nandoon sa mga bansa na apektado, Iran, Israel, at yung mga karating bansa. Ma'am, kasi right now parang ang iniisip ng ibang mga bansa ngayon, parang palikasin yung kanilang mga citizens abroad sa, of course, nangyayari gulo. I know merong ceasefire ngayon, may truce ngayon, pero hindi natin sure kung gaano katagal yung truce na yun. Pero pinufocus ito sa Pilipinas, politika, personal na away. What's your take on this po? Kasi parang dapat iniisip po ng gobyerno natin yung kapakanan ng mga OFWs natin, yung kapakanan din ng ating mga consumers, lalo nang tataas yung presyo ng gas ng oil. Totoo yan, no? Kaya doon sa aking mensahe kanina, kung nakita nyo sa aking speech, ay sinabi ko na unahin natin ang bayan. Huwag yung pansariling interes. At tigilan natin ang pang-aatake sa politika. But personally, ma'am, how would you score the action or inaction ng Marcos government in the situation ng gera ng Iran and Israel? Well, it's a little too late. Too little too late pala. Too little too late. Too little too late again. Dapat kasi the moment na nag-release na ng missiles or nag-launch na ng missiles ay meron ng plano kung ano ang gagawin para sa mga Pilipino na gustong lumikas. Hindi yung aantayin pa kung kailan sarado na yung borders, nawawala na yung nagka-cancel na ng flights, ang mga airspaces doon sa bansa na malapit sa kaguluhan.
So, dapat kasi nagplano, hindi naman, surprise yun. Alam naman nating lahat na mangyayari yon kasi nagsabi na silang dalawa na mag-aaway sila. Yung dalawang bansa ba, nagsasabi na sila. Kaya hindi siya sorpresa sa buong mundo. Saka yung pagtaas ng presyo ng krudo, hindi din nakakagulat yon sa ganun na pangyayari sa Middle East. Lagi yan, kapag merong sitwasyon doon sa Middle East, laging apekto talaga ang presyo ng krudo. Kaya dapat meron na ring plano doon. Mahirap lang naman pagplanuhan yung mga surprises eh. Yung mga alam na natin na mangyayari, dapat plug and play na lang yun eh. Pag nangyari na, ganito yung gagawin. Mabilis yung galaw at mabilis yung action. Last na lang, kasi yun nga, nakita natin atake yung Air Force Base ng US sa Qatar. Of course, marami nag-worry ng mga Pilipino kasi nga, baka matulad yung nangyari sa Qatar dahil nga sa pag-side natin sa US sa issue ng geopolitics at baka magkaroon ng atake yung ibang mga kalaban natin. Are you worried po ba na baka gamitin Cannon Fodder of Pilipinas sa possible na global war? Depende yan sa Pilipinas at depende yan sa chief architect of our foreign policy. No? Desisyon niya ng presidente kung isasali niya ang ating bansa sa giyera, which I think is a very, very bad idea. Kasi kung nakikita ninyo ngayon, this is a war of supremacy and domination. This is a war of supremacy and domination. And in this war, you need money and power, which the Philippines doesn't have. At the moment, darating din tayo doon, sigurado ako. Pero sa ngayon, kung wala ka niyan, huwag ka sumali sa giyera ng domination and supremacy. Kasi ikaw ang talo. Ikaw talaga ang talo. Kasi sa simula pa lang ng giyera, wala ka nang power, wala kang pera. Anong epekto nun? Pag nandyan na yung giyera, lalo kang mawawala ng pera, lalo ka mawawala ng power. Kasi ang mga kalaban mo are trying to show that they are superpowers of the world. Okay, last question for this topic. Lance? Yes, ma'am. Yesterday po, the Palace of Communications Undersecretary Claire Castro quoted President Bongbong Marcos saying that Duterte or your family are pro-China in response to your previous remarks po on the results or the kind of results. What is your response on that allegation that your family is siding with China? No, hindi nila dapat ako pinapasagot kung pro-China ako. Sagutin niya yung tanong ko. Where is the independent foreign policy that is required by the Constitution? Where is it right now? Explain to the Filipino people how you are going to implement your independent foreign policy. Huwag nilang pasagutin yung nagtatanong na sasabihin nila ako ay isang pro-China person. Matagal na nila yan na narrative na pro-China ako. I'm not pro any country at all. Ang sinasabi ko lagi, we need to develop, we need to maintain, and we need to level up our relations with all countries. Hindi lang sa China. Pero kung nakikita ninyo sa ngayon, nakikita nyo na we have problems, we have issues, we have challenges with our relationship with China, particularly with our issues and the implementation of the arbitral award in the West Philippine Sea. Bakit ka kikiling sa isang superpower na kalaban nung may problema ka? Kumaga,
May problema tayo sa China. So bakit tayo kampe sa US? Parang magkaroon ka naman ng dignidad as a country. Huwag yung parang, ano ba yung magtago ka sa saya ng iyong nanay? Ano bang saying yun? Oo, magtago ka sa saya ng iyong nanay. Hindi. You stand on your own and face China with regard to your issues in the West Philippine Sea. You don't lean towards another superpower and say na, oh, please help me because he is bullying me. Yun. We have our Filipino pride. And in international relations, kung wala kang away, wag mo simulan yung away. You always need to cultivate good relations with not just your neighbors, but the entire global community. Sila din naman nagpapasalita sa akin eh. Ayaw ko magsalita noon. Kasi nakikita ko yung mali na ginagawa niya. Pinipilit nila ako magsalita. Ngayon, sagutin niya. Nasaan na ang independent foreign policy ng Pilipinas na nasa konstitusyon natin? We move on to the last two topics. Ma'am, may mga pumupunan po sa Secretary ng Australia. Yung kamulang kanyang kaso para sa po or para sa So once and for all, is the office still functioning? Kayo po ba as Vice President ay nakakapagpapapang pag-ibig or confirms lang ka? Alam mo kasi, hindi kasi nila naiintindihan, sorry Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. I'd like to lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately. Ay, alam mo, sa totoo lang talaga, nahihiya ako as a Filipino ba na nanonood yung ibang bansa sa atin and ganito yung estado ng, this is the state of a nation. So, nilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. So, yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Sa official, ginamit namin ang pera ng gobyerno para sa lakad na ito, para sa trabaho namin sa Office of the Vice President. Yun. Hindi ibig sabihin na personal ay namamasyal. And so, yes, nagpapasalamat kami sa Filipino community ng Australia and nagpapasalamat kami sa Australian Police sa kanilang pagtulong-tulong para mabuo yung Free Duterte Now rally doon sa Melbourne. Alam mo, ma'am, kakaroon din ng speculation. May mga bansang pinupuntahan mo, ito po ba yung dalawang bansa? Australia at Malaysia. Kung hindi sila bobo, maiintindihan nila yung ginagawa ko Bobo kasi sila kaya hindi nila naiintindihan. Umupo sila. Tingnan nila. Hindi ko sasabihin kung ano yung ginagawa. I don't like talking about how I think and what I think. So, kung meron silang gusto basahin doon, good luck. Okay, we move on to other matters. Last three questions. So, I'd like to ask your comment since President Bongbong Marcos says this ongoing drug campaign is bloodless compared to that of your father's administration. To quote him, sabi niya, despite the fact that we do not kill people that are just suspected of having anything to do with drugs, imbes na gano'n ang ginagawa natin, we are handling the drug problem in a different way. What is your reaction? Well, it remains to be seen if the bloodless drug war
will be successful, no? So let us judge that bloodless drug war by the end of his term, kung successful siya o hindi. Last two questions. Jen. Comment lang din po sa sinabi ni BBM. Yesterday po kasi kasama po siya dun sa mga na-seize na floating siya po. And tiniyak niyo po na hindi nga makakalabas ulit yun sa market. And kanina rin, nasa event siya kung saan na-distract yung mga comment on that. Hindi ko alam, ma'am. Trabaho ba ng presidente ang sirain ang ebidensya ng ano? Hindi yan trabaho ng... Hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Ang batay na makabulong. Frustration lang. Frustrated sa ginagawa ng administration. Kasi hindi ito yung maganda sa papel, maganda sa picture, hindi ganun eh. Dapat paniguraduhin mo na gumaganda yung buhay ng bawat Pilipino. Ma'am, are you attending the SWAT? Of course not. Bakit ako Last question. Bakit ako aaten ng so? Sabi ni Congresswoman-elect Lila Divino, part daw ng game plan yung decision ng ombudsman na magsagawa na ng investigation allegedly dun sa, sa confidential fund mo. Since June 11 lang daw pinorward ng House yung kanilang committee report, and then after 4 days pinadala ka na raw ng to comment within 10 days. So part daw yun ng game plan para unahan yung impeachment case mo. Anong comment mo yun? Part ng game plan nila. Ng ombudsman. Kasi since si ombudsman ay appointee ni former President Duterte. Okay. Kung madidismiss yung case mo sa ombudsman, magkakaroon ng issue yun kung hindi pa tapos yung impeachment mo sa Senate. Okay. Hindi ko best person and the best office to answer that is the ombudsman himself or the office of the ombudsman. Hindi ko alam, ma'am, kung bakit nila inaksyonan at hindi ko alam bakit mabilis nilang inaksyonan. I don't know. Basta ang sinasabi ko lang that the lawyers are ready to answer any charges, whether it is in courts, in the Sandigan Bayan, or in the impeachment court. Thank you. Ma'am, last na lang. Kasi ito, issue to sa criminality, ma'am, kasi we are very much aware about sa criminality, ma'am. Sabi ni General Torre na dapat daw lumagpas daw yung mga polis sa kalsada, hindi daw sa mga police stations. I know you have feelings about General Torre, pero do you think po ba yung Yung feelings ko? I know you have feelings. Definitely not love. strong feelings against General Torre, pero sabi niyo po ba itong paglabas ng mga police natin sa mga istasyon would help resolve criminality sa bansa natin? Oo. Kasi ganito yan. Diba? Meron kang police to population ratio at meron kang gustong gawin na police visibility. Kahit anong gawin mo, hindi dadami ang police, dodoble ang police overnight para umabot yung police to population ratio mo at magkaroon ka ng police sa kada kanto na ang buong teritoryo ng Pilipinas. Dapat ang ginagawa ng Pilipino, I'm trying not to utter the word BOBO ha, ang ginagawa ng Pilipino, nag-iisip siya. Ang daming teknolohiya na available na ngayon sa market.
paano ko ba gagawin at gagamitin ang modern technology para sa trabaho naming mga pulis. May drone, may robot, may CCTV, napakaluma na yan ng CCTV, at napakarami pang iba na pwede mong gamitin, pwede mong i-harness from the universe para gumaling, gumanda, at umayos ang trabaho ng pulis. Bakit nandoon ka pa rin sa ilalagay ko ang pulis sa kanto na with a drone, with a robot, kasi robot ang pagkakaalam ko sa pangalan nila, na pwede mong ano tawag yan? Hindi, ikalat. Hindi. Anong tawag nung pag ang pulis? Nagro-ronda? Patrol. Yes, sorry. Pwede mong ipapatrol, hindi napapagod ang drone. So magpatrolya yung drone 24 hours. Yung CCTV, hindi napapagod yan. So yung CCTV mo, 24 hours. Bakit nandoon ka pa rin sa ilalagay ko ang pulis na hindi mo nga talaga mahabol yan lahat with your human workforce. So dapat ang iniisip mo how to modernize and leverage the available technology out there to improve the Philippine National Police. Andun pa rin tayo sa 1980s, 1970s na magpatrolya ang mga pulis sa daan. Di ba nga, pwede mo nang hulihin ang tao or pwede mo nang i-charge ang tao or i-fine ang tao based on CCTV footage? Pwede na, di ba? Kasi meron ng contactless apprehension sa traffic na supposedly dapat ginagamit na rin natin. So, hindi ko sorry, I'm just really frustrated sa mga pangyayari. How are you lawyers after Sabi niya, ni Attorney Michael Powa, he is the spokesperson for the defense team. So any questions about the impeachment, you can direct it to him and then he will give you an interview. Magkontrasona ka? Hindi. Ma'am, saan ka po sa son? Kasi sinabi niya sa story, That's an idea, no? Ikaw nagbigay ng idea na yan. Ma'am, tanong lang. You said it was Ma'am, so pending ang pag- Hindi, no, meron kasi kaming supposed rally, Free Duterte now, rally sa Korea. But naka-hold yun. So, hindi ko alam kung matutuloy yun. Is that original schedule? Sa SONA, sa 28. So, Ma'am, if you're not attending this one, very quickly, what is the state of the nation for you? The state of the nation is dire, it is sad, and for me personally, it is frustrating. Ma'am, lahat ng Free Duterte rallies, lahat yun na-attendan nyo. I mean, ma'am, may schedule sa Korea or any other countries, lahat yun balak ng attendant talaga, or... Sinusubukan namin, sir. Nagdidepende kami sa invitation ng Filipino community abroad. So right now, meron kaming naka-hold na Korea and merong confirmed na Kuwait sa August 8. Okay, thank you. Dahil meron pa akong kailangan kasi gawin. So, postpone siya? Hindi man siya postpone, naka-hold lang siya. Ayusin lang yung schedule, kumbaga, ba? Ma'am, curious yung nagbabayad ng
expenses nyo? Sila or personal money? Hindi, ako. Sila nagbabayad ng events. Sa kanila yung organization, event, coordination permits, lahat-lahat. Yung travel ko sa akin. And hotel? Yes, sa Basta akin. linawin natin, hindi pa personal. Pag personal, no government funds are used. Thank you. Thank you. Tapos na? Ma'am, last. Na nag-aantay yung mga tao. Ma'am, last na lang po. Ma'am, your message to the Filipino people. Sabi mo nga, yung situation ng Pilipinas, it's sad. And then ganito may mga away sa politika, it's dire. So ano yung mensahe mo sa mga Pilipino? May hope pa ba? Oo naman. Habang may buhay, may pag-asa. At habang merong Pilipino na naniniwala that we can be a superpower, it can happen. Alam mo, gusto kong, kaya kami nasa labas din, is to speak to Filipino communities abroad. Kasi parang sila na lang yung hindi ba nawala ng pag-asa at they still dream for a better Philippines. Kasi parang dito sa atin sa bayan, ganyan na siya. Parang, sige, tanggapin na lang natin kung anong nandyan. Ganun na yung mood ng mga tao. Pero if you talk to the Filipinos overseas who have lived, who have worked in so many countries, they still dream. And alam mo yon, parang na-uplift ka din na parang, kayang-kaya natin gawin yan. Lalong-lalo na napakaliit natin na bansa. So, ibig sabihin, mas madali siyang i-manage. At, ayun. So, yun. Your reaction, ma'am, to the Filipinos saying na ikaw yung pag-asa nila, ikaw yung hope nila? Alam mo, sinabi sa akin doon, sa Australia ba, nung nagsi-speech ako, and I was talking about the debt, the national debt. And then sabi niya, utang yan na mamanahin mo. Hindi ako lang. Parang tipong utang yan na mamanahin nating lahat for generations to come. So, ibig sabihin, kung nag-iisip tayo ng pag-asa, nag-iisip tayo ng better country, a better Philippines, hindi ako lang. Tayo lahat. Ano ba kasi ang magagawa ng isang tao lang? Diba? Pero napakalaki ng magagawa ng isang bayan at ang taong bayan na nagsama-sama. Are you pressured? Pag sinasabihan ng BP, ikaw na rin pag-asa. How are you taking this up? Kasi before, you're blamed for what's happening to you. Ngayon naman, pressure ko pag sinasabi natin, BP, ikaw na lang yung host natin. How are you taking this up? Ano ba? Alam niyo nung bumagsak yung ratings niya, napansin niyo, nagpo-photo op siya na nagtuturo siya, nagpo-photo op siya, nag-ayos siya ng blackboard. Ngayon, nagpo-photo op siya sa drugs. Hindi kasi ito talaga photo op ba? Trabaho ito ba? Malapit na yung deadline yun to declare whether or not you're running for the 2028 elections. How can 2026, fourth quarter pa yun, ma'am. malapit na ma'am, less than Okay. Are you, with the turn of events, with the recent turn of events, how convinced are you na you will run for the presidential elections? Well, hindi ko kasi siya masagot ngayon, ma'am, kasi baka patayin na nila ako bukas, ma'am, kasi ako na ang may kasalanan ng lahat. In-impeach na ako, ma'am, kasi hindi pa ako na-impeach hanggang ngayon. And I think ang susunod nandyan is, alam mo yon, parang itigi na lang natin itong babae na ito para matapos na yung problema ng administrasyon, hindi ng bayan na administrasyon. So, hindi ko masagot. Ma'am, kung buhay pa ako bukas. Ma'am, you really feel there's a threat against her right? Sinasabi ko na nga yan noon, diba? Hindi siya, may karakter silang ganon sa mga kalaban nila sa politika. May behavior sila na ganon sa kalaban nila sa politika. I
you know how to state this better, pero are you providing the content? Your impeachment test is somehow providing the content. Hindi man ako ang nag-file ng impeachment ko, sila ang nag-file ng impeachment ko. Madami ang nagsabi sa kanila na hindi yan ang totoong problema ng bayan, but hindi man sila nakikinig. So, Ma'am, once you're called for the trial, are you personally prepared po to attend the depende kung ano sabi ng mga lawyers, ma'am. Kung sinabi nila na pumunta ako, punta ako. Pag sinabi nila na huwag ka pumunta, hindi ako pupunta. Last one. Ma'am, kasi ngayon, nagpaparamdam po si Luke Frasco. Kasi ano ito, good for 6 months. So, January next year na. Okay. Ma'am, nagpaparamdam po si Luke Frasco ngayon as possible contender for the speakership against Toby Jaco and other cities against Martin Romualdez. I know yung asawa ni Luke Frasco, si Secretary Frasco was your former spokesperson. Ma'am, are you open to supporting Frasco? Ayoko na makialam dyan sa House of Representatives. Good luck sa kanilang lahat. Ma'am? Yes, ma'am. Nung mga nakaraang meetings po kasi, nabanggit ni Senator Chis Escudero, yung tungkol dun sa appearance ninyo or possible appearance ninyo sa Senate Impeachment Court. Pero depende daw po yun kung appearance nyo as what? As a witness? Kasi depende daw po yun kung saan kayo iuupo eh. Kasi di ba may kanya-kanya lugar yun? Will you attend as a witness? Kasi kung witness, uupo kayo sa witness stand. If you will attend as a lawyer, then you will sit with the lawyers in the defense team. Will you attend as a spectator? If ever po, ma'am, you would attend as what? Kantayin ko kung ano yung sasabihin ng lawyer. Ma'am, You will attend as a... Yes, ma'am. statement lang yung House na ang layo, yung answer with caution po na final defense, ang layo daw po dun sa bloodbath na gusto. Okay. Sige. Ako yung client. May sarili akong gusto. Meron akong mga abogado. Siyempre nagbabayad ako sa kanila for their professional services. At yun yung expertise nila. Yung maghanda at mag-defend ng impeachment case. So, as a client, hindi ko papairalin yung gusto ko over doon sa gusto ng abogado because that would mean I'm wasting my money paying my lawyers but not listening to their expert advice. So, gusto ko ng bloodbath pero iba ang gusto ng mga experts and sila yung binabayaran ko. Ayaw ko magsunog ng pera para lang hindi makinig sa kanila.